Okay, the title of our topic today is On the Wings. Ayan. Amen. Mga mahilig sa On the Wings, pumalakpak. Hallelujah. So that whenever you eat On the Wings, you will remember this message. Amen po ba? Tama po ba? Alam niyo po ba, when I drive, I used to drive at night. Mas master ko yung mga building sa ilaw nila. Pag daytime, parang maligaw ako. Saan ako? Kasi nasanay ako sa ilaw ng building kung red, tapos may blue. Amen? Talagang si Lord maglalagay ng marka para malagi mo maintindihan ang lahat ng kanyang salita para sa iyo. So that's why we have this kind of layman's wordings. Amen? Ayoko dito magsasalita ako ng pagkabigat-bigat na parang malagriagong pananalita dito. Tapos pag alis natin, pumalakpak ka, nakalimutan mo na. Ang saya ng bawat pastor ay kapag kung anong pinangaral niya, pinamumuhay niyo. Remember this. You can only do what you remember. Tama ba? I repeat this. You can only do what you can remember. So, helping yourself to remember every message, every preaching. If you jot down in any way you want to put a recording on every message, that is for your advantage. Especially when God is will use you for sharing the Word of God. Amen? Your message should be easy. Should be alalable. You know, alalable? Madaling maalala. Your message should be likable. Yung, grabe, pag nagturo to, ang daling intindihin. Amen po ba? Ano yung iba? Lakay yun eh. Yung kindable. Amen. Ngayon, pag ikaw magtuturo, dahil palagi kang gusto magturo, ikaw ay yayable. Madali kang yayain. Amen? Tinuturo po yan sa mentoring. Sabihin po natin, Only Wings. Pastor, saan mo naman pinagkukuha yung mga title mong yan? Ito, maririnig mo ang title na to dito sa verse na to. Ang sabi sa Exodus 19:3-6, Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, This is what you are going to say to the descendants of Jacob, of what you are to tell the people of Israel. You yourselves have seen what I did to Egypt. Anong ginawa ng Diyos sa Egypt? Marami. Puro himala para i-deliver ng kanyang people. Tama po ba? Yung pinakauli nakita nila, ang dagat bumukas. Ang Jordan River bumukas. Amen. Ang daming himala nangyari. Look. And how I carried you on eagle's wings. Sabihin natin, eagle wings. And brought you to myself. How I carried you on eagle's wings. Ikaw ba, hindi ka ba magiging masaya na forever kang ikikarry ni Lord sa kanyang mga bagwis? Amen? Habang buhay kanyang i-guide, habang buhay kanyang i-carry. Amen? Kaya, only wings. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Unlimited wings. Yun ang gusto ko sa Panginoon. Amen? Amen? Yung i-guide niya tayo. Pero anong direksyon niya pag i-carry ka niya? Hindi ka para ihulog sa bangin. Amen? And brought you to myself. Amen? Sinabi yan sa Israelita, I consider myself a spiritual Israelite. Amen? Kung ano yung binigay sa mga Israelita, sa mga Hudyo, binigay na rin sa mga Gentil. So, wala na tayong pinagkaiba. Amen po ba? Pare-pares na ligtas. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Woo! Alam mo tawagan ka ng Lord ng ganon? Treasured possession. Alam mo yun, napakahalaga mo sa Panginoon. Ewan ko, ba't pinapapangit mo mukha mo minsan? Amen.
Ako, pag sinabi nilang ilong nilang Valerio, ganon, proud ako eh. Uy, alam mo, ang itsura natin, hindi talaga ito ang itsura natin. Yung spirit na nasa atin, yun ang totoong itsura natin. Amen. Eh kung basihan ang itsura, pag sinabi mong pangit ang tao, sinasabi mong pangit ang Diyos. Amen po ba? Pag namatay ang tao, hindi mo na maintindihan na marurot yan, matutunaw yan. Alam mo naman, yun ang itsura ng Diyos. Amen. Ininagay lang ang kaluluwa at spirito sa katawan na yan para makapagsalita. Kasi dito sa mundong ito, ang merong flesh ang may authority. Tama po ba? Di ba tinuro ko dati ito sa mentoring? Amen. Kaya yung mga demonyo, natandaan nyo yung topic last week, yung legion. Kailangan ng vessel ng tao para sila makapagsalita to express who they are. Di ba? Pagdating ng ating Panginoon Jesus, nag-reply sila agad, we are legions. Madami kami. Andun. Pero alam ni Lord kung anong espiritu sila. Impure spirit. Amen. Bakit? Ang Diyos espiritu, nadidetect niya ang kapwa espiritu, ibang klaseng espiritu. Pero sa mundong ito, kaya ang Holy Spirit, di naman magsasalita sa iyo Holy Spirit. Hindi gaganon, ano? Amen. Kaya, and the Word became flesh and dwelt among us. Bakit kailangan niya magkatawang tao para makapagsalita siya? Nung nakapagsalita siya, yung lahat ng sinabi niya, naisulat. Nung naisulat na, namatay ng ating Panginoong Yesus, nabuhay na maguli, bumalik na sa kanyang throne. Amen. Nung nakasulat na ang kanyang salita, pinadala niya ang Holy Spirit na siyang nagtuturo sa atin, nag-guide para maintindihan natin ang ating salita. This is a book if there is no guidance of the Holy Spirit. This is the Word of God if the Holy Spirit guides you. Doon mo maintindihan kung ano nakasulat dito. Kahit alam mo pa to, kahit alam mo ang istorya, kahit baligtaran alam mo pa to, kahit yung index, glossary, amen, kabisado mo, kahit mga ilang pages na master mo, kung ito walang application na guided ng Holy Spirit, walang kwenta lahat. Kaya hindi pwedeng walang Holy Spirit sa buhay mo. Tama po ba? Yung mga first time na umattend ngayon, gusto ko pong samantalayin ang pagkakataon na to. Paano, Pastor, magkaroon ng Holy Spirit? Ay, simple lang. Kailangan maligtas ka. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Amen? Ang sabi sa Romans 10:9-10, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ang hirap, Pastor. Hindi pala mahirap na, Pastor. Hindi na mahirap kasi nahihirapan na si Jesus. Amen. All we have to do is declare with sincerity from our heart that Jesus is Lord and believe that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess with your faith and are saved. Dapat lalabas sa bibig mo yan. Lumalabas sa bibig mo, may kapangyarihan. Amen. Tama po ba? Kaya sinabi ko na, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Kaya kung ngayon magdidesisyon ka, na ibigay mo yung buhay mo kay Jesus, I guarantee you, makikinig ang Diyos na nasa langit at tatanggapin niya ang paghingi mo ng tawad, katanggapin kanya bilang kanyang anak at makukuha mo ang posisyon na kung saan ikaw yung anak niya at siyang yung ama. Ready ka ba? First time attendee, close your eyes. Sabihin mo, Lord Jesus, I accept you as my God and the Lord of my life from today. And I believe that God raised you from the dead. I embrace your word that from today I am now saved. And I profess that through your blood, I declare I am washed by your blood, and all the sins
was already taken away from me. I am now cleansed, and I embrace you, and I accept you, Holy Spirit, to come in my life. And from today, I declare that I am one of your children, O God. To your grace and mercy, my name was already in the book of life. And that is my faith. From today, in Jesus' name, amen. If you prayed for that sincerely from your heart, this is your first spiritual journey. Ilista mo po yan. Ako tinanggap ko ang ganyang panalangin noong April 26, 1999. Today is your spiritual birthday. Palakpakan naman natin ang mga born again na. Okay, balik tayo doon sa ating pinag-aaralan. So, I carried you on eagle's wings. Ayaw natin matigil yan, kaya only wings. Now, if you obey fully and keep my commandment, then out of a nation you will be my treasured possession. Sabi mo, I am a treasured possession of God. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Sabi ng Panginoon kay Moses. Amen po ba? So ang sarap, nasa feeling, nasa bagwis ng Panginoon. Alam mo, sabi sa Deuteronomy 32:11-12, sabi niya, gustong-gusto ko to, an eagle sits up its nest, stir up its nest. Amen. Sabi niya, hover over its young, spreading out its wings, taking them up, carrying them on its wings. Na-imagine ko parang back ride. So the Lord alone led him, and there was no foreign God with him. Alam mo, naganap pa talaga ako ng video to see to it that kung paano nagbaback ride yung mga maliliit na agila. Yung ini-irritate sila, oy, matagal ka na. Oy, ang dami mo ng alam. Amen. Pangarapin mo naman maging cell leader. Yan. Amen. Sabi, ang tagal mo naman. So, ini-irritate ka ngayon. Na-irritate hanggang binubugahan ka ng malakas na hangin hanggang ikaw ay tumalon, lumipad. Pag lumipad ka naman, sabi ng scripture, hindi niya pababayaan. Habang lumilipad yan, ginaguide, kuminsan sumasakay pa sa likod. Pag mahuhulog, pag yan babagsak, alam mo, parang sa buhay yan, medyo bumaba ka. Pero hindi ka niya hayaang babagsak. Sasaluin ka. Pag hindi mo talaga kaya, ibabalik ka niya ulit doon sa nest mo. Ang sarap basahin ito. Sabi ko, ganito pala ang Diyos kapag siya'y nag-guide sa atin. Ang sarap ng may guide na merong only wings. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Yung unlimited yung protection ng Diyos sa iyo. Lord, baka babagsak ako. Lord, andyan ka ba? Naman, anak. Kanina andun ako sa taas mo, ngayon nasa baba mo ako. Huwag ka nga mag-alala, anak. Hindi kita hahayaang babagsak. Sabi ng Psalms 91, He will not let your feet hit the stone. Sasaluin ka ng Diyos. Amen! Bakit ko po ito sinasabi? Bakit po meron tayong preaching na ganito? I would like to drive you when God liberated the people of Israel from the hands of the Egyptians. Okay? Huwag po kayong magalit sa mga Egyptian. Iba na po, spiritual na po tayo ngayon. Baka makakita ka ng Egyptian. Amen. Dami kong kaibigang Egyptian. Sabi ng Exodus 12:31-42, then he called for Moses and Aaron by night and said, rise, go out from among my people, both you and your children of Israel, go and serve the Lord as you have said. Also take your flocks and your herds as you have said, and began and bless me also. Sinabi ng Pharaoh to. Sinabi ng mga leader ng ng Egypt. You know why? Nung nililiberate sila, ayaw silang pakawalan. Lahat na ng matitinding pahirap binigay na ng Diyos sa Egyptian, sa mga Egyptian.
Pero yung pinakahuli matindi, na kung saan ang lahat ng firstborn mamamatay. Nung nangyari, sabi niya, malis na kayo dito, baka maubos pa kami. Natakot sila sa kayang gawin ng Diyos. Alam mo ba, pag ikaw ay bihag ng isang bagay, nakaraan o ng isang kasalanan na hindi mo makalas-kalas yan, Jesus is ready to deliver you, katulad ng ating pinag-uusapan ngayon. Amen? Tandaan niyo po yung sinabi kong yan. In verse 33, sabi niya, and the Egyptians urged the people that they might send them out of the land in haste, for they said, we shall all be dead. So the people took their dough before it was leavened, having their kneading bowls bound up in their clothes on their shoulders. Alam niyo ibig sabihin nun? Hindi sila aalis na gutom. Alam niyo ba, after their liberation, kung gaano kadami ang nahakot nilang pagpapala from Egypt. Kasi bakit? Pag diniliber ka ni Lord, hindi ka niya pababayaan. Pag sinuko mo na ang buhay mo sa Diyos, from that moment, katulad ng pagpapatanggap natin kanina, dineclare mo that the Lord Jesus Christ is the Lord and personal Savior of your life, hindi ka niya pababayaan. May journey. Oh, yan ang pag-uusapan natin mamaya, journey. Sabihin natin, journey. In verse 35, sabi niya, now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they had asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. Wow! Silver and gold and clothing. Matinding possession dati yan. And the Lord had given them the people favor in the sight of the Egyptians so that they granted them what they requested. Lahat ng hiningi nila, binigay. Thus they plundered the Egyptians. Parang hinold up ng harapan. Bakit? Sige, pag hindi mo kami pinaalis at hindi mo binigay ang mga gusto namin, mauubos kayo. Alam mo ba yung nasa dako ka na ng yung buhay na pinagmamalaki mo talaga ang Diyos? Pag hindi ka makatulog, pagka punong-puno ka ng alalahanin sa buhay, ipagmalaki mo ang Diyos. Ganito yan. Ba, di ka makatulog. Ibig mong sabihin na matay si Lord sa krus ng Kalbaryo, pagtulog ko lang, hindi niya kayang ibigay? Nagsabi ka na ba ng ganon? Bakit? Pinagmamalaki mo siya. Sakit ka lang. Si Lord namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi ako kayang pagalingin ng Diyos. Para ano pa yung nakasulat sa Bible na nagpagaling siya kung di ako gagaling? Amen. Pera lang problema mo. Si Peter nga na problema. Wala silang pambayad ng tax. Kinausap ni Lord si Peter, sabi niya, iagis mo yung ano mo doon. Mamingwit ka doon. Yung unang isda na makuha mo, sa bibig mo, may pera, pambayad mo para sa akin at para sa iyo. Ibig sabihin, hindi kayo papaya ng Diyos. Pero kung malayo ka sa Diyos, paano maririnig yung instruction na yun? Amen. Kung lalayo-layo ka sa Diyos, alam mo na. Wala kang leading. Pero mo malayo ka sa ilaw, di madilim ka. So, yun po yung nangyari. Pinagmamalaki nila si God. Bakit? Siya ang ating para Mother Eagle. In verse 37, and the children of Israel journeyed from Ramesses to Succoth, about 600,000 men on foot, besides children and women. Bakit hindi din sinulat doon yung women? Amen? So, anong ibig sabihin nun? Milyon-milyon yan. 600, isa na lang anak, times 3 na yun. I estimate this around 3 to 4 million. Siyempre, dumami mga Israelita sa kakaanak, ano? So, imagine mo, yung Exodus na tinatawag, yung paglabas nila from Egypt, hindi po yung konti. Marami yun. Naalala ko, noong nandun ako sa Shanghai, noong nandun na kami sa stoplight, sa crossing, nung go na, yung nag-green yung tumawid kami. First time kong tumawid na
Ang dami namin, libo-libo tumatawid. Sabi ko talaga, napaka-populated ng bansa to. Tumawid kami sa intersection, ang dami namin, sabay-sabay. Nai-imagine ko itong Exodus na to. Milyon, sabay-sabay. Palabas. Amen, nagkaroon ng green light. O, tara na. Kanya-kanyang bit-bit yun. Kaya kapag ka pinapalaya ka ng Diyos, hindi ka naman niya pababayaan. Itong pag-uusapan natin mamaya, yung mga gustong mapalaya, pero tinitignan pa rin yung dating Egypt at mga gusto nang sumulong sa buhay. Yan. Diyan ang tatargetin natin sa ating usapin. Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa nakakarating sa promised land mo? Iyan to po ang ating pag-usapan. Okay. Then the children of Israel journeyed from Ramesses to Sukkot, about 600,000 men on foot besides children. A mixed multitude went up with them also. So ibig sabihin, merong kahit hindi Israelita, sumama din sa kanila. Kumbaga sa lambat, nangingisda ka, gusto mong makuha, puro tuna, kumisa nakakatsamba ka rin ng ibang klaseng isda. Itong pag-exit na to, marami yan to, ano? A mixed multitude went up also with them, and the flocks and the herds, a great deal of livestock. And they baked unleavened cakes of the dough, which they had brought out of Egypt, for it was leavened. It wasn't leavened, walang pampalsa. Gusto ni Lord sa kanilang pag-alis, puro din. Ewan po ba? Alam mo yung mga Kristiyano may pampaalsa. Kunyari makapal, pero manipis pala. Yung mga unleavened Christian. Amen. Yung lebadura ba ang tawag sa Tagalog doon? Yung pampaalsa. Ako hindi ko tinitignan yung, lalo na pag maraming alam, ang daming alam sabihin. Tapos, demonyito lang, hindi mo kaya. Ayoko na, atras na ako. Hindi rebuke ka lang ng konti. Hindi ka, nagwawala ka na. Bakit? Anong palagay niyo sa akin? Wala rin ako sinabi. Ayan na. Amen. Hindi mo malabanan yung spirit of pride. Nagwawala ka na. Amen. Karamihan sa nagwawala, nawawala. Amen po ba? Meron akong kumokontak sa akin. Minsan PPM niya ako. Pastor, pwede ko po kayong yayain magkape. Out of nowhere, yayain mo ko magkape. Ako, mukha lang hindi busy. Pero tanong mo na lang kay Pastor, ako nung schedule namin. Kaya sabi ko, ay bro, maganda yung invitation mo, pero sige, yayain mo muna yung leader mo pagka sama ako minsan. Amen. Tapos pagkakataon mo, hindi ko na makita sa church. Tapos, biglang lumusot sa church. Pagkalusot sa church, Pastor, may pagpapaalam po sana akong ligawan. Ang matindi, di pa nagliligaw, busted na. Nawala na naman sa church. Tapos nung nawala sa church, nakikita ko sayaw ng gano'n sa ibang church. Amen. Nawala doon, dumusot na naman sa wifi. Sabi ko talagang walang stability ito. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng deliverance. Bakit? Kaya kapuranggit ng demonyo, hindi mo mapagtunggumpayan para sa sarili mo, paano ka pakikinabangan ng iba? Dapat ang disiplina sa sarili mo muna para makapagdisiplina ka ng iba. Tapos nire-request yun sa akin. Ay sabi ko, tanungin mo, taga-wifi ba yan? Amen. Pastor, palaruin po natin. Hindi ko sure kung mapapalaro natin yan. Tatungin mo muna yung pastor niyan. Baka hanapin yan. Hindi na akong pastor dyan. Hindi ko maintindihan kung anong church eh. Alam mo, sabi nga ng isang pastor, ng pastor, my sheep knows my voice. Isang tawag ko lang, alam niyan. Kaya hindi ka mako-confuse. Madaling sabi lang, yun daw. Yan, sunod. Kung walang leadership na gano'n si Moses, tandaan mo, ang leader, dapat may endorsement ng Holy Spirit.
Huwag kang mag-lideran kung hindi kayo na-endorse ng Holy Spirit, madidisgrasya ka. Napakahirap. Isipin mo si Moses, come! Pero pag walang backup ni Lord John, pag andun sa wilderness, anong gagawin mo dun? Amen. Yung shortcut, pinahaba pa. Kaya kapag hindi ka appointed, huwag mong i-appoint ang sarili mo. Ang Holy Spirit ang mag-a-appoint sa iyo. Huwag mong kukunin yung pwesto yun, delikado yan. Dahil pag sinundan ka ng mga yan, datang madidisgrasya behind you are your responsibility. Do you understand? Amen. Ang sarap sumunod na lang eh. Amen. Kung baka sa pana, alam mo yung tulis, yun ang leader eh. Yun ang unang tatama. Amen. Pag hindi pinapagawa ng Diyos, huwag mong gagawin. Delikado yan. Dahil lahat ang susunod sa'yo, didisgrasya yun. Nai-imagine ko yung leadership ni Moses. Kadami. Milyon. Sabi ko, kung sablay ito, kung wala talagang naririnig to sa Diyos, baka pagpapatayin na sila ng mga Ehipto, lumulusong pa doon sa dagat, baka hindi mahati yun. Malulunod. Masamang balita yun. Amen. Basta ba kailangan meron kong endorsement ng Holy Spirit? Narinig ko yan kay Bishop Oriel. Sabi niya, bro, you have the endorsement of the Holy Spirit. Sabi ko, first time yan ah. Bakit? Paano gagawin yung pangarapin mo mag-conference ka sa Middle East? Sabi ko, grabe, pastora, hindi ba nalalaki yung bibig natin? Kuminsan kasi, nililid ka ni Lord, basta ka na lang nagsasabi, pag nakikita mo, nangyayari, Lord, salamat sa endorsement mo, kundi dito mangyayari. Papalpak lahat nito. Pag kita mo, pag puro palpak, hindi umuob. Tapos, yung puso mo, parang palagi may pinaglalabanan. Pag leader ka, yung puso mo, wala kang pinaglalabanan dahil alam mo kung sino ka. Amen. Kaya gusto ko kayo lahat ma-educate to leadership. Kaya ang church na to, meron tayo yung proseso, School of Leaders. Amen. Para pag nandun ka na, hindi ka atras. Alam mo kung sino ka. Amen. Si Moses, alam niya kung sino siya. Tinawag siya na, umaayaw nga siya, di ba? Paano yan? Talutal ako. Patayin ko na lang to. Sabi. Ayan si Aaron, samahan mo. Kaya kayo, sila yung nagsabi. Kaya nung nangyari yung mga himala, matitinding parusa sa Ehipto para sila'y mapalaya, naniwala na sila. Mismong mga Egyptian, lumayas na kayo dito, maubos kami dito. Amen. Yun po yung ating binabasa. Tuloy ko lang. Verse 40. Tapusin ko muna yung 39. And they baked unleavened cakes of the dough which they had brought out of Egypt, for it was not leavened, because they were driven out of Egypt and could not wait, nor had they prepared provision for themselves. Verse 40. Now, the sojourn of the children of Israel who live in Egypt was 430 years. Oh my God! 430 years. Hallelujah. Kung ikaw kayang pinaghantay ng 430 years bago ka sagutin. 430 years. Siguro dugo mo na lang yung Israelita, pero Egyptianize ng utak mo. Amen. Mas maraming aalisin, kakaliskisin kapag sobrang dikit. Hindi ito diniplang, linublob sa kultura o sa pamamalakad ng mga Ehipto. In verse 41, and came to pass at the end of the 430 years, on the very same day, it came to pass that all the armies of the Lord went out from the land of Egypt. Ang ganda pakinggan, armies of the Lord. Sabihin natin, armies of the Lord. Yun ang mga people of God. It is a night of solemn observance. O yun, silent night. No? To the Lord for bringing them out of the land of Egypt. This is the night of the Lord. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang night of the Lord. Sa iba, ano yan? Gabi ng lagim. Amen. Sa Ehipto yun, hindi sa mga Israelita. A solemn observance for all the children of Israel throughout their generations. Gandang pakinggan. Meron po akong
ano dito, illustration. Ayan, pakita natin para madaling, hindi pa nakakabasa nito, madali nilang maintindihan. Ayan po, So, yun po, 430 years, tapos deliverance, tapos may process. Amen. Diyan tayo mamaya sa process, sa promise. Ikaw naman, anong promise sa kanila? They will get the possession of the promised land where there is a land flowing with milk and honey. Honey, gatas. Promise yun. Amen? Kung ikaw ay pinangakuan, after ng pangako, merong proseso. Pero kasamaang palad, dito maraming bumabagsak pagdating sa process. Dito ko itututok ang aking pagtuturo sa araw na ito. Palakpakan natin ang Panginoon sa aking introduction. Amen. Sabihin natin, process. Yung process, yun yung, alam mo, bakit matagal yung process? 430 years naka-marinate sila sa Egyptian leadership. For how many years nabihag ka ng isang kasalanan? Bihag ka ng isang sitwasyon. Kaya kung minsan ang hirap mong baklasin doon. Meron pang minsan nag-encounter, sinubukan niya ang Diyos. Dahil po, all his life, naninigarilyo siya. After niya mag-encounter, sinubukan pa rin niya manigarilyo. Sabi niya, tama, wala na ngang dating sa akin. Sabi ko, ba't mo pa sinubukan? Huwag na. Kung talikod ka, tumalikod ka, umalis ka na dyan. Huwag mo na parang gusto mo mag-Egypt dyan. Ngayon, napagtagumpayan niya yon. Ngayon, magsi-60 years old na, ang lakas umakit pa ng bundok. Bakit? Wala nang sakit sa bagay. Kung tinuloy-tuloy niya, hinahunting na siya ng spirit of COVID para pakabugin yung kanyang lungs. Ninervyusin yun. Pagka hindi lalabas yun. Pero nakita ko napaka-healthy. Bakit? Nung tinarikuran na niya ang Egypt ng paninigarilyo, hindi na niya binalikan. Ngayon, ang ganda-ganda ng health niya. At the age of 60, he is enjoying the promise. Actually, papunta pa lang siya sa talagang promise, pero yung journey niya maganda. Bakit? Sa kanilang alam mo naman, istorya ng mga Egyptian, di ba? Nasa wilderness sila, nagutom sila. Anong meron sa wilderness? Di ba, nagutom sila? Buti pa sa Ehipto. Ang daming pagkain doon. Meron doon biryani. Ang daming pagkain doon. Dito mamamatay kami sa desierto. Bakit? Naiisip nilang Egypt, simula ngayon babaguhin ko ng appetite nyo. Kakain kayo, puro quail. Umulan ng quail. Pugo. Nasobra na sila sa pugo. Umulan ng tinapay. Mana. Amen. Mana bread. Umulan. Bakit? Kung minsan kasi binabago ni Lord ang taste bud mo. Amen. Para ka rin na COVID, pagkanin ka na, wala ka ng panlasa ng lasang Egyptian. Amen. Amen. Okay lang mawala ng lasa, huwag ka lang mawala ng panlasada. Amen. Kaya kung minsan, talagang matagal ang proseso. Dito nagkakasubukan. Bakit ang daming nanunumbalik sa dating Egypt nila, hindi nila kasi pangarap makarating doon sa promise. Pasaway ka, karirin mo. Alam mo kung saan, makakarating ka ba? Hindi ka makakarating. Pinapatay sa wilderness sa mga pasaway. Alam mo yung patay ang appetite mo sa ministry, yari ka. Mag-cell group tayo, ayoko. Mag-mentoring tayo, hindi, busy ako. Kawalan ng lasa para sa future mo yun. Amen. Bible study tayo, hindi, busy ako. Ayan. Praise the Lord. Tapos gusto mo ng promise? Amen. Manginig ka sa akin. Maginig ka.
Tingnan mo, baka hanggang answered prayer ka lang. May mga Kristiyano, hanggang isang answered prayer lang. Kasi yung answered prayer na yon, yun ang greatest test mo kung magtutuloy ka o hindi. Bakit? Pag answered prayer na, kadalasan, marami akong nakita, pagkatapos ng answered prayer, nagliliwaliw na. Nawawala na. Hindi lang nawala, gumala pa. Amen. Nagwala, nagngawa. Isang answered prayer lang, sabi ko, ayaw na nito na may kasunod. Hindi nakakarating sa promised land yun. Yun ang mga namamatay sa wilderness. Alam mo ba, lahat ng matitigas ang ulo, pinatay ni Lord sa wilderness. Yung mga bata, nung sila na yung matatanda, sila na yung bagong generation. Amen. Pero sila Joshua, nakatawid naman, di ba? Pwede naman, yung mga masunurin, yun nakakatawid. Kaya kung minsan sabi mo, bakit parang wala na akong pabor na nakukuha sa Diyos? Nung answered prayer ka, saan ka nagpunta? Naging pasaway ka na. Tapos hindi ka na maturuan. Hindi ka na mailid. Gusto mo, ikaw na yung tulis. Dulo. Ayan po ba? You take care. When God delivered you, huwag kang makontento sa deliverance. Meron niyang samsam na i-enjoy mo during your journey in the wilderness. Ang wilderness ay ang paghiling ng Lord sa nakasanayan mo na. Amen? Bakit may wilderness? This is to help you forget Egypt. This is to forget your old life. Kung saan nag-water baptism, merong doon. Merong Miami Beach. Ang dami doon naka 2-piece, 1-piece. Merong bagay, yung iba hindi naman bagay. Naka 2-piece pa rin. Andun lang sila. Amen. Alam mo, dahil ako punong-puno ng Pastora Maylin sa buhay ko, nakikita ko yung walang kwenta sa akin. Bakit? Punong-puno ako ng saya at ligaya sa aking asawa, si Pastora Maylin. Nakikita ko yung walang dating. Amen. Subukan nyo, palagi kayo mag-asawa, lagi kayo mag-away mag-asawa, pag makarating ka doon, delikado ka. Kahit hindi bagay na nagtupis doon, titingnan mo. Paano magbabaptize doon kung maraming gano'n? Mag-struggle ako. Naintindihan niyo po ba? Bakit? Pagdilig ka ng pagmamahal sa asawa mo na matindi, nawala yun sa'yo. Sabi ko, talagang wala. Subok na to. Wala nang dating. Amen po ba? Bakit? Patay na yung Egypt na yun nakaraan. Tama ba? Di ba dati puro Egypt? Buti pa. Itong asawa ko ngayon, medyo parang masakit sa mata. Buti pa yung dati. Yon. Egypt yun. Kung saan ka papunta yun, kung sino yung asawa mo, itulak mo na yan hanggang sa journey mo sa iyong success. Kung minsan tinutulungan ka na ni Lord during your wilderness, pat maraming pagsubok, marami kang pinagdadaanan, tinuturuan ka ni Lord, pahalagaan mo kung ano meron mo ngayon. Bakit tumitingin ka sa sibuyas, may dala kang ginto? Bakit inaalala mo yung onion, inuulang ka ng mga meat, ng quail, ng pugo na hindi mo naman pinagpapaguran. Meron ka pang cake. Pinipilit mong bumalik sa nakaraan. Alam mo, kung minsan nga ito, binabalikan pa. Kung hindi ikaw ang naging asawa ko, si ano na lang. Buti pa siya, gano'n. Kinukwento mo, 40 years ago, tinignan mo ngayon, times 3 na yung katawan, tapos tumanda na. Yung kinukwento mo pala, nung high school ka that is 40 years ago. Pagkita mo, tumanda, mas maganda pa talaga ang asawa ko ngayon. Inaalala mo yung nakaraan na hindi mo na bagay yun. Amen po ba? Kumawala ka na doon sa nakaraan. 430 years. Pagpilit mong binabalik-balikan ang nakaraan, hindi ka makakasulong doon sa pangako. Amen. Kung walang challenges after mo ma-deliver, tanggapin si Kristo, paano mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos? Kung agad kang bumibelta, bumabalik doon sa dati mo,
paano mo makikita ang journey mo? Wala akong nakikitang hiker na hindi nahirapan. Pero pagdating doon sa dulo, sabi nila, nilalanghap nila ang hangin. Picture sila ng picture. Bakit? Pag nakarating ka doon sa tuktok, ibang klase na ang view. Ikaw na yung view. Tama ba? So, what is the problem when you have a problem during the process? So, you must avoid delayed blessings. Sabi mo, delayed blessings. Hanggat utak mo nasa Egypt, pag Egypt pa din ang utak mo, hindi ka makakasulong sa promised land mo. I guarantee you. Dapat kalimutan mo na yon. Kung ano mo ngayon, start all over again. Ito na, kayo mag-asawa, makinig kayo, lahat ng couple, YCOM muna tayo. Pag kayo binabalik-balikan nyo yung dati nyong problema, nadidelay ang blessing nyo. 1 Peter 3:1-7, basahin mo. Sabi ng verse 7, so that your prayer as couple will never be hindered. Ang sarap kaya ng mag-asawa, answered prayer. Inaalala mo pa yung nakaraan mo, binabalik-balikan mo pa. Amen? Kinasal na kayo, tapos meron ka pang kopya ng picture niya. Tapos na yan. Listen to me. During the process, there is no victory in life without a fight. Agree? Kung walang laban, walang victory. May laban sa buhay. Kung anong pinagdadaanan mo ngayon, hindi inosente ang Diyos yan. Alam ni Lord lahat yan. Anak, you have to. Kung si Lord sinabi na niya ang promise, ibig sabihin, mula nung tinanggap ka niya, binigay mo ang yung buhay sa kanya, hanggang sa promise, alam niya yung journey mong yun. Bakit? Diyos siya. Amen? Ano pang meron sa promise? There is no sunrise without a night. May talagang gabi sa buhay. Even in their journey sa wilderness, may gabi, umaga. Sa gabi, meron silang pillar of fire. Sa umaga, meron silang pillar of cloud na hinaharang yung init ng araw sa kanilang journey. Nasa wilderness ka, pero nakakaranas ka naman ng himala. Bakit? Tinatanggal ni Lord ang appetite mo ng dating pagka-Egypt mo. Amen. Ano pa? There is no purchase without a price. Amen. Talagang makukuha mo lang yan, talagang pagbabayaran mo. Ganyan talaga ang journey ng isang mananampalataya. Sa buhay na to, may promise. Sabi ni Pastor, simula nung tanggapin ko si Kristo, to live is for Christ and to die is gain. Yes, pero yung journey, parang ang hirap yata, pero may promise. Amen. Parang umakit ng bundok, meron talagang struggle. Kung bisa may traffic sa buhay, dire-diretso, tapos hindi mo maintindihan, bakit biglang nangyari ito? Bakit biglang natanggal ang trabaho mo? Biglang medyo nag-glide ang business mo? Tignan mo. Pagmasdan mo kung anong kinikilos ng Diyos. Mas magiging successful ka kung naririnig mo ang boses ng Diyos. Bakit nangyayari sa iyo mga bagay nito? You can endure traffic in life if you are excited with your destination. Amen. Kami po, nung pumunta kami sa El Nido, yan, mula Puerto Rico, Puerto Princesa pala, mula Puerto Rico, hallelujah, nakikita ko sa picture kung ano meron doon sa El Nido. Alam mo, dinadaanan namin. Ganun dinadaanan namin. Isipin mo, 5 oras ka. 5 oras. Amen. Tapos, ang tagal ng biyahe. Pero yung mga tourist guide, malapit lang po yun, 3 hours lang. Sabi, 3 hours? 3 hours? Lang? Ninalang mo yung 3 hours? Sanay na pala sila doon. Amen. Pero kami, kahit na first time namin pumunta doon, dahil nabivisualize namin kung anong meron sa El Nido, sabi ko, okay lang to. Okay lang kahit malayo yung biyahe. Kahit hinampas-hampas ka kada sigsag. Okay lang. Kasi ang isip namin, nandun na sa promise. Pagdating mo doon, magkakayak tayo. Ito yung gawin natin. Nakaka-excite. Hallelujah. Yun yung pinunta namin na sangkatutak, ang dami namin pinuntahan na body of water, pero hindi kami nag-swimming. Hindi pala kami nakapag-swimming. Puro picture.
Babalik kami doon sa pangalan ni Jesus. COVID out, we want to go home na. In Jesus' name. So meron mga traffic sa buhay. Kung minsan may glaylo, okay lang, pakinggan mo Diyos, boses ng Diyos. Sabi ni Lord, sandali, knock, sandali. Orange muna. Red muna. Antayin mo yung green light. Huwag kang magmadali. Bakit hindi pa yan nag-green? Gusto ni Lord, pigilan ko muna, baka pag beating the red light ka, ma-aksidente ka. Lalo kang madidelay. Yun yung part ng process. After your deliverance, parte ng process mo yun. Para ikaw ay makarating doon sa promised land. Amen. Amen po ba? Alam mo, sa leadership, ganito din eh. Manginig kayo. Especially kayo mga nasa 144 and 1728 level. Manginig kayo. Usually, when you find someone to run to, when you are being rebuked, you are in danger of falling under the witchcraft management. Yung papaboran ka at masasamantala ang kahinaan mo sa spiritual. When you are being rebuked, don't run to anyone. Stick to your leader. Stick to your leader. Huwag kang maghahanap ng bababebe sa'yo. You will die in the wilderness. Amen. Because you are not ready to go to your destination. Hindi ka ready. Maghahanap ka. You know, I want people rebuking me. Before I reach this leadership, gusto ko yung number 1 rebuker ko, si Pastor Amaydin. Sabi niya, ako lang makakapag-rebuke sa'yo, pero huwag mo naman sobrahan. Ako lang makapagsabi sa'yo, siyempre, sawa kita. So pinagkikinggan ko, dati ayoko pakinggan, ngayon pinagkikinggan ko. Kung minsan tinuturuan ako ng mga, alam kong merong sinabi sa kanilang leadership, when they say something, okay po, okay po, okay po. Glory to God. Amen? Huwag kang pupunta doon sa, mahirap ang mag-fall sa witchcraft management, yung bebe-bebe, opo, ganito po, kasi yun eh, ganyan eh, ay, ganun ba? Ay, wag, hindi, wag na. Nako, yan, pinaborang ka. You don't know that you are under a witchcraft management. Sabihin natin, witchcraft management. Pag pinapaborang ka sa hindi mo pagiging productive, manda ka na. Tawag daw witchcraft management. There are marami naglipa na with their own selfish motive. They pabebe some believer so that they can control them with their motive. Be careful. Pastor ako dito, kaya ako ito sinasabi. Mabuti na, may mabigat na kamay ang leader mo. Mabago ka lang. Yun ang importante. Ibig sabihin nun, when you are on the place of leadership, you can handle greater weight of ministry na pakinabang ka sa body of Christ. Bakit mo pagdadaanan ng isang matinding leader? Nung una, sabi sa akin dito, masyado kasi kayong kamay na bakal. Ha? Kamay na bakal? Pastor Jam, kamay na bakal ba ako? Hindi naman ako. Pastor Lito. Ngayon, napaka-effective na pastor. Pastor Mark, Pastor JL, Pastor Darwin, Pastor Angie. Baka primary ko. Kalam niyo ba paano i-manage yung mga yan? Ngayon na lang, babayit yan. Ang titigil siya. Di ba yung tawag dyan? Bogs. Kala niyo biglang naging ganun yan? Si Bro Ramil. Pumunta yan dito, galing Yemen, para lang hantingin ako. Sa'yo, ano yung binibigay yung pera dito? Napakaswerte naman ang pastor na yan. Pagdating niya sa bahay, ako yung giver. Oh bro, kumusta? Ay, ikaw pala si hamburger ka muna. Sabi na, papakain naman pala yung pastor dito. Si Patrick. Amen. Lahat yan, nasa wilderness pa yan, pero naka midway na yan. Kala madali mag-manage. Amen. And I don't want to lead
with the witchcraft management. Ayoko yung parang emotional blackmail, parang true emotion, hindi ganito. Hindi, gusto ko sabihin ko talaga yung yung mali mo sa ugali mo. Sasabihin ko talaga yon. Amen. Meron ako talaga, parehas babae, gusto pakasal. Sorry. Talagang iiwanan mo ako. Hello. Amen. Pasensya ka na. Ako naging pastor mo. No choice ka. Amen. Kaya kinukuha ko na lang sa mga bagong damit, no? Kung saan hindi mo matanggap ang itsura ko. Pero I know that I am only effective in my ministry when I am true in my mouth that I don't speak with witchcraft management. Hindi kita kailangan ng witchcraft. Amen. Iwanan mo ako, nagbago ka naman. Yun ang importante sa akin. Amen. Kasi alam ko, pag tumino na utak mo, babalik ka rin. Biye, ikaw ba gumraduate na? Gusto mo pa mag-aral? Meron akong kaibigan sa Bicol, graduate ng Bicol University. Ang talino. Ang talino niya. Sa galing niya sa klase, dalawa lang ang pumasok sa top 10. Nag-top 2 tsaka top 8. Siya magaling sa klase, hindi siya nakasama sa top 10. Pero pumasa. Pumasa ng board, civil. Pumasa siya. Hindi niya matanggap na wala siya sa top. Nag-take siya uli ng board. Pumasa na naman. Wala na naman sa top 10. Ayaw pa, pasado na siya. Ang tawag sa kanya, ang galing mo, take 2 ka. Pasado na, ayaw pa. Amen. Pag pumasa ka na, sulong ka na, graduate ka na eh. Amen. Ang bisa kasi, dami pa natin gusto patunayan. Amen. Pag yun, okay na yung excellence mo, lalabas. Yung kinukwento ko sa inyo, grade 6, ang lalaki ng sweldo, 30,000 dirhams. Mayroong high school, 35,000 dirhams. Sabi, ang lalaki ng sweldo nito. Bakit? Bahala na si Lord sa destiny. Bahala na si Lord sa journey. Bahala na si Lord sa wilderness. Basta importante, nandun ka sa point of deliverance. Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos. Amen. So, yung mga alaala na nakaraan dyan, ibang alaala sa inaalala. Yung alaala, may isip ko lang, ayaw mo na yon. Pero yung inaalala, oo nga, kumusta na kaya siya? Sinesearch pa. Ngayon, ang daling mag-scroll. Ano kaya kumusta na kaya ang katayuan niya? Kunyari ka pa. Naghahanap ka ng Egypt. Amen. Yung iba, napapanaginipan pa yung Egypt. Alam mo, maraming nanaginip may pakinabang. Si Joseph the Dreamer. Si Joseph, asawa ni Mary. Si Jacob, nanaginip yan. Pero ikaw, baka ang panaginip mo, pang-wedding lang. Amen. Pag napanaginip ako, lumilipad ako, ay, 33 yan. Amen. Ikaw yung nanaginip. Anong number mo? Number 19, ay, 33, 19, tayahin mo ng balljack. Ano ba yan? Tombok. O yan, tama mo. Si Satanas naman, pinatama ka. Amen. Naniwala ka naman. Biro mo, ang panaginip mo, pang-wedding lang. Dapat pag nanaginip ka, alam mo bakit? May pakinabang ang panaginip mo. Kung minsan, Pastor, may panaginip ako. Pag anak ko nanaginip, I'm very attentive. Yes, nak. Okay. Okay. Nire-record ko yon. Kaya depende din sa nanaginip. Nananaginip. Merong isang gwapong lalaki, daming nananaginip. Pastor, napanaginipan kita, pinapakasalan mo ako. Pastor, napanaginipan kita, ang dami nanaginip. Sabi ko, polygamous yata to. Napanaginipan. Kaya depende din sa nanaginip. Amen. Ang sabi ng Exodus 19:10-11, Then the Lord said to Moses,
Go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them what? Wash their clothes. Bakit? Amoy Ehipto. Amoy nakaraan. Nung single si Pastora, meron siya niregalo sa akin. Nag-pageant siya eh. Sabi ko, ayos. Meron akong ano. Born again. Nag-encounter. Sinunog namin yung nakatupis siya. One piece lang yata. One piece. Pero lately, sabi ko, sayang dapat di natin sinunog. Egypt pala yun. Ayan. Praise the Lord. Hindi, kung ano ang present mo, ang the best palagi. At saka yung future mo. Palakpakan naman natin ang Diyos. Sabi mo, wash your clothes. Anong ibig sabihin nun? Huwag nang balik-balikan pa ang mapait na nakaraan. Yan. Okay. Sabi niya, marami nang lumalabas ng pick-up si Rep. Patapos na siguro. Tama ka. Isa kang propeta. Isang oras na lang. In Numbers 13:26-33, ang haba. Okay? Iyan ko na lang. Nakita nila, eto yung promise, may promise. Pero during the journey, nung andun na yung promise, nakita nila. Alam mo yung 12 spies? Yung 10, anong sabi? Ang ganda ng bunga doon! But! Ang lalaki ng samsam, masasamsam natin, But the men who got up with him, we cannot attack those people. They are stronger than we are. Andun na yung promise, nung maka-encounter ng obstruction, tumigil. Ikaw pa naman, pag desperado ka, di ba pag desperado ka, gagawin mo na lahat? Tama ba? Amen. Kaya marami dito, kahit mga lalaki, gwapo, hindi sila nagkaka-girlfriend, takot nilang isiwalat ang kanilang nararamdaman. Andun na, nagpapakyut na yung babae, pero baka mabasted ako. Amen. Every year yun, dadagdagan ng taon mo. Lakasan mo na ang iyong loob. Yung bat na yan, dangerous yan. May promise, tapos. Sabihin mo, the dangerous bat. May epekto pa rin to ngayon. Kapag may problema, it's no problem. I like obstruction, so I will know my capacity. Gusto ko yung mga challenges. Yan ang mga nagtatagumpay. Iwasan mo yung challenges. Ikaw, one day leader ka. One day primary ka na. One day cell leader ka na. Amen. Konting akbang na lang, bumibigay ka pa. Alam mo yung spiritual journey, yung leadership? Hindi pwedeng andun ka tapos hindi ka dumaan ng pagkadiskis. Remember this. God allowed you to wilderness for you to see His there. Kung minsan may wilderness para makita mong himala ng Diyos. Sabihin mo, I am ready for my miracle. I will not run from my future. Okay, do not run from your future. Amen? Pagpasulong ka, tinanggap mo na si Lord, nasa journey ka na, huwag ka nang umatras. Huwag ka nang bumalik sa spiritual Egypt mo. Alam mo, ang dami mong pwedeng gawin eh. Ang dami mong pwedeng i-share, lalo na sa biological family ba? Ang tindi ng impact mo, basta magpatuloy ka lang. Kasi tinitignan ka niyan eh. Kung paano ka tumayo pag nadadapa ka, tinitignan lahat yan. Ngayon, pag nadadapa ka, hindi ka tumayo, mga demonyo, tignan mo. Yan ang inaantay ng mga demonyo. Amen? Because many people cannot see the tomorrow because they are still carrying the baggage of yesterday. Wow! What a hashtag. Bagay ng nakaraan, kaya hindi ka makasulong na mabilis. Amen? Ano yung bagay ng nakaraan? Bagay ng sibuyas. Bagay ng bawang. Sabi ni Lord, hindi, bit-bitin nyo, mga ginto. Yan ang magpapayaman sa inyo. Huwag kayong magbitbit ng pagkain. Kaya yung iba sabi niya, sandali, ba't na natin dinadala tong mga tinapay na to? Wala pa tong pampaalsa. Alis na! Hindi nilalagyan ng pampaalsa. Bakit? Wala nang time. Gusto ni Lord, puro. Sabi mo, puro. Amen. Umisa may mga nagbibigay ng halaya sa akin.
Pag puro, ubos agad. Amen. Pag hindi puro, 2 weeks ang ang process. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Remember this, when God gifted you with good things, He is also giving you the responsibility. You have the good things, you have responsibility. You have responsibility to take care of the good things what God is giving you. Binigyan ka, God delivered you, pangawakan mo yan. Alagaan mo yan dahil pinagkatiwala sa iyo. Why? Because you are candidate along the journey going to your future. God keep blessing you with hundreds and hundreds of miracles every day. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen? When you are down, yes, I don't say na hindi ka madadown, pero hindi ka babagsak. Parang yung ibon na sinasalo ng agila. Bumaba man, pero hindi yung babagsak. Hindi yan ni Mother Eagle na babagsak ang kanyang iglet. Amen? But look at this. Yung sabi ng kanina, ay, ang lalaki nila, para lang tayong mga grasshopper sa kanila. Huwag mong parinig sa diablo yan. Lagi ko ito sinasabi sa inyo, di ba? Huwag mong hayaan ang kalaban na isipin niya na nanalo siya. Don't ever let the enemy think that he is winning. Kahit sa basketball, kahit laro, pag nagpasindak ka, talo ka na. Amen. Kaya sa basketball, gusto ko na nanonood yung mga underdog. Yung mahina team, gusto ko manalo. Kasi pag malakas na, alam mo na yon. Amen. Remember, when you down yourself, the devil quickly agree. Wala na ako. Wala, hindi ko na kaya. Atras na lang ako, sabi ng diablo. Agree. Like. Na? Hindi ka lang lalike, pupusuan ka, ikikare ka pa. Yung lahat ng pang-approve para umatras ka, bibigay lahat yun sa iyo. Why? Huwag mong paparinig yun sa diablo. Grasshopper lang ako. Tama. Actually, hindi ka lang grasshopper. Tipaklong ka pa. Huwag mong parinig sa diablo yun. Palagi kang tumingin sa Panginoong Yesus na nagsalba ng iyong buhay. Na nagpala sa iyo. Total, na-blessed na ako hanggang dito na lang ako. Huwag mong paparinig yun. Kasi baka isang answered prayer ka na lang. Magtuloy-tuloy ka para tuloy. Alam mo ba, kung babasahin mo yung istorya, nung andun na sila sa promised land, pinangako sa kanila, nung nakakakain na sila ng mga bunga ng kanilang mga tinanim, yung ulan ng pugo at mana tumigil na. Bakit? Nandun na. Amen. Why? Panibago ng himala. Excited ka ba sa buhay mo magkaroon ng bagong himala? Pumalakpak po ang lahat ng excited. Bagong himala. Okay? Numbers 11:5-6. We remember, sabi ng mga mga Israelita, we remember the fish we ate in Egypt at no cost. Also the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. But now we have lost our appetite. We never see anything but this manna. Huwag naman. Amen. Pag pinagpapala ka ng Diyos, huwag ka na maging reklamador. Diba? Tingnan mo yung sarili mo. Bed spacer, listen to me. Where are you now? Hello, bed spacer. Where are you now? Where God brought you. Those who are with me here for 5 years, 10 years in the ministry, where are you now? Saan ka na dinala ng Diyos? Ano nang level mo? Huwag ka nang babalik. Amen. Palakpakan natin ng Diyos ang lahat ng matatanda na dito sa church na to. You can be delivered but still be a slave. A slave of what? In your mind that you are still thinking of Egypt. Amen. Ang topic natin last Friday, di ba? Change location. From tomb to Decapolis. Pag ina-upgrade ka ni Lord, i-upgrade niya ang lahat sa iyo. Mula sa basurero, dinala sa syudad. Ganyan po ang mga nabubuhay ng kasama si Kristo. Okay? You may change your place, but not your mindset. Sabi ng isang kapatid kagabi, parang may desire na kami pumunta ng Canada. Sabi ko, pag-pray natin mabuti. Gigil na ako sa Canada yan. Amen? Gusto ko talaga makapag-start na tayo ng ministry dyan. Pero dapat sa kalooban ng Diyos. Mahirap pumakbang na hindi pinapagawa ng Diyos. Amen? Okay. So ano pa ang mga takeaways natin?
Challenges are our appetizers for brighter tomorrow. Palakpakan naman natin yung Diyos na buhay. Huwag mo, kalimutan mo ng onion, kalimutan mo ng mga garlic. Mag-proceed ka na. Amen? Pag pinalaya ka na, huwag ko nang babalik-balik doon. Dati supladito ka. Supladita ka. Amen? Pag pinalaya ka na, huwag ka nang babalik doon. Hindi mo na bagay. Hindi mo na bagay ang pataas-taas kilay. Amen? Palaki-laki ng mata. Isa ka ng bagong nilalang. You are already beautiful. God already purified your heart. Huwag ka nang bumalik doon. Amen. Abay, mangarap ka naman makarating sa Egypt. Tandaan mo to, sa iyong paglakad kasama mo si Jesus. Lahat ng challenges sa buhay mo, lahat ng challenges sa marriage life mo, lahat ng challenges mo sa finances mo, sa health mo, kasama yan ng journey. Tinitignan ni Lord kung paano ka aasa sa Kanya. Tinitignan ni Lord kung paano ka magde-depend sa Kanya. Inaalis lang ni Lord ang lasa ng nakaraan. Lagi, di ba, mapaglustay ka ng pera, sugarol ka. Ngayon, every dime, every cent, every feels, every dirham, you will give value. Why? Dati mong pinabayaan. Yung dati mong lasa na nakaraan, ganun ka. Ngayon, iniiba na ni Lord ang panlasa mo. Bakit? Bakit ka atras? Kung sa journey mo, alam mo meron kang only wings. In your journey, you have unlimited wings. Alam mo, ang totoong unlimited wings, yung wings ni Lord. Pero yung wings ng mga restaurant, ubos yan. Meron akong dating nakita umu-order daw. Wala kaming supply ng wings ng manok. Pero ang wings ni Lord, grabe. Sabi niya, I do this so that I will draw you to myself. Hallelujah. You know, the more we grow older, the more we get closer to God. Tama, maximum 120. Pag tumatanda ka, wag kang mangina, grabe, tumatanda na ako. Mali. Yung nga, kailangan tama mindset. Dapat sabihin mo, wow, tumanda na naman ako. Tama, Marjo? Tanda mo to. Kaloob ng Diyos, minsan nung bumaba ka, He's hovering above you. To help you, sometimes He is below you. You are in the air supporting you. In your ups and downs, Jesus is there. When you are being challenged physically, I guarantee you, Jesus heals. Kaya di maintindihan kung ano si Jesus eh. Hindi nila maintindihan. Paano maintindihan? Lumakad sa tubig. He broke the law of gravity. Paano maintindihan na basta-basta ng tao? He was born of a virgin. Hindi maintindihan na, hindi makasabay. Kung hindi ka spiritual, hindi mo yun maintindihan mabuti. Hindi mo kayang i-absorb. Amen. Nakapako na sa cross, ang dapat magpatawad. Father, forgive them. They don't know what they're doing. Ikaw, inasal ka lang, nirebuke ka lang. Ha? Kala mo, di na kuhatin. Abet, ang malaki pa. Si Lord nakapako na. Pinapahiya pa. No? Sabi niya, forgive them. They don't know what they are doing. Now, the question is this. Bago po tayo mag-iwalay. What are your challenges after your deliverance? Are you on your journey? May the power of the Almighty strengthen you. My friend, I was just recently strengthened knowing someone with a stage 4 cancer got healed. Sanay na ako sa healing, pero I met that person for a reason. Please, be strong in the Lord. Have faith. Magpakatatag ka sa pananampalataya mo.
Be a rock. That whenever the waves hit you, you are immovable, unlike the sand. Kada pa sumasama. Magpakatatag ka. Nakikita ng Diyos ang mga challenges mo. Nakikita ni Lord ang lahat ng iyong pinagdadaanan sa iyong finances, sa iyong business, sa iyong health, sa iyong family, sa iyong ministry. Kung may mga pastor na nakikinig sa akin sa oras na ito, huwag kang aatras, pastor. Kung mayroong pastor dito na yun na-invite, huwag kang aatras, pastor. Ang mundong ito, kailangan ng mga pastor. Sa panahon na to. Can I invite, please, everyone stand for my prayer and blessing. Please stand. Sa Tagalog ay tumayo po. Close your eyes and bow down. Lord, men have opinion. Philosophers have opinion. But we will stick on God's word. We will stick according to your promise. We are immovable because we know your promise. I pray, O God, pakatatagin mo, Panginoon, ang bawat isa dito. When the storms is there, giving a rough sea during our journey, you are our anchor. Whenever we feel like we are falling, we know you are in the rescue to fly beneath us so that you will not let us hit the stone on the ground. Forgive us, O God, on our wrong decision. Forgive us for everything, O God, that we have decided for ourselves that controlled your will for us. Father, give us a teachable heart. Give us a heart that can be molded. Give us a way to still be on our destiny that you have set for us. Father, bless us. Through your Son, Jesus Christ, O God. Equip us with wisdom, knowledge, and understanding. Our anchor is your grace and mercy. Lord, you have already guaranteed us. Even you promised us, O God, that in the Father's house are many mansions. Lord, our eyes is on heaven. You said that in your word, O God, that we fix our eyes on heaven, not on things on earth. Lord, this journey we know is not easy. Even the challenges in the whole world right now we are facing, I believe, Lord, you remain God. Whether COVID is there, you are already God. Nothing will change. You still sit on your throne, O God. We will still look on you as the author of and finisher of our faith. Panginoon, lahat ng may pinagdadaanan sa oras na ito, I speak the power of your hands to deliver them, O God, for every challenges, for every obstruction that the enemy has set. Everyone here right now, O God, in this platform, make them all successful. Make miracle in their journey, O God. Katulad ng ginawa mo. Hindi mo kami pinalaya para pabayaan. Pinalaya mo kami para makakita ng maraming himala. Habang kami ay papunta sa blessed destination namin. Raise your hands. Father, in the name of Jesus, Son of the living God, with an open heaven, O God, Lord, I pray, all these hands surrendering to you, make them fruitful,
productive, blessed, and an instrument of miracle. In Jesus' mighty name. Lord, you have proven to Joseph the dreamer that everything his hand touches will prosper. It is the same thing, O God, the same anointing I'm asking you to grant on every hands being raised for your glory today, O God. In the name of Jesus. Lord, hindi kami makukontento sa isang himala, dalawang himala. Hanggat hindi namin nakikita, Panginoon, ang promised land na pinangako mo sa amin along our journey, miracles are there. There will be a rain down of blessing, O God, that will not make us hungry, O God. We will always be filled. Just give us, O God, the satisfaction of contentment in our hearts, O Lord. O Lord, give us peace in our hearts, O God, that every provision you are giving us is your will. Hindi mali, Panginoon. Kung anong meron kami ngayon, Lord, we accept these challenges. Mainit, Panginoon. Yes, we know, God, there is a pillar of cloud for us, O God. Gabi, Panginoon, madilim. Yes, we know, God, there is a pillar of light over us. Lord, hindi mo kami pinababayaan. Ngayon, mga God, ang bawat isa na nadirito, na nawawala na ng pag-asa, Panginoon. Nawawala ng gana, Panginoon, dyan sa kanilang mga buhay. Kung meron man ditong gusto mag-suicide, in the name of Jesus, listen to me. Jesus loves you. He has a great plan and future in your life. Just anchor your hands to God. Give your life to Jesus. Humawak ka sa kamay niya. Huwag mong bibitawan. Kung napapansin mo, parang mabibitawan mo siya, sabihin mo sa Panginoong Yesus na siya na ang humawak sa iyo para hindi ka niya bitawan. Sa pangalan ni Jesus. Remember, He has unlimited wings for you. In your journey, He will not let you down. He will never leave you nor forsake you. Promise niya yon. Sa pangalan ni Jesus. Father, I pray in the name of Jesus, release anointing to His hands, O God. Release prosperity on His hands, O God. Release productivity on His hands, O God. Lord, lahat ng naririto, kung sino man mag-employ na company sa kanila, mapagpapala sa pangalan ni Jesus. Kung meron mga businessman at businesswoman na nandito, in the name of Jesus, Son of the Living God, I pray for an open heaven for the prosperity of your businesses by the power of the blood of Jesus. I speak favor after favor sa inyong company sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Lord, bless this ministry as well, O God. Equip us, God, with many workers. Lord, we want a worldwide conquest. Give us the way, O God. Give us the way. Give us the means, O God. Give us the resources. Lord, here we are. Send us. We honor you. This is for your glory. Kahit 1%, Panginoon, hindi kami makikihati sa glory ito. 100% glory to you, Lord Jesus Christ. Lord, we know when we are fully surrendered, success on every segment of our lives is visible. I thank you, God, that no household na nilampasan ng bahid na dugo ni Kristo. I rebuke the spirit of death in your household by the power of the blood of Jesus, Son of the Living God. Lately, as you close your eyes, the Lord help us discern that there will be a black spirit visitation in your household. I rebuke that by the power of the blood of Jesus. I speak the covering of the blood of Jesus Christ on your household. Bawal ang spirit of death sa bahay mo sa pangalan ni Jesus. By the power of the blood of Jesus. If you know you disobey God, please ask for forgiveness now. Lord, I thank you. Blessings after blessings comes upon these people.
In their comings and their goings, they are already blessed. That is our declaration. This is our prayer with thanksgiving in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God bless you, God bless you, and God bless you.